Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, sisimulan natin ang paglalakbay sa ating kasaysayan sa pag-aaral ng ugnayan ng sinaunang Pilipinas sa ibang kabihasnan. Bago tayo magsimula, ang inyong unang code para sa ating session na ito ay 5. Bilang panimula, balikan muna natin ang ating mga nakaraang aralin. Sino nga ba ang mga Austronesiano na naglakbay sa ating mga kapuluan? Paano nabuo ang ating mga imperyong maritima na nakadepende sa dagat? At sa paanong paraan naging pangunahing daluyan ng ating kultura at talakalan ang ating mga katubigan? Ngayong araw, layunin nating maipaliwanag ng malinaw ang ugnayang pangkabihasnan. Matukoy ang estratehikong kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas sa mapa ng mundo. Masuri ang ating sinaunang ugnayan. At higit sa lahat, mapahalagahan ang dagat bilang daan ng ating koneksyon sa mga karatig bansa. Sa inyong palagay, bakit nga ba kinailangan ng ating mga ninuno na makipag-ugnayan sa malalayong lugar? Isipin ninyo ang ating heograpiya, ang pagdating ng mga monsoon wind na nagsilbing gabay sa paglalayag, ang pangangailangan sa iba't ibang kalakal, at ang husay ng ating mga sinaunang manlalayag sa pagbasa ng dagat. Ang ugnayang pangkabihasnan ay hindi lamang tungkol sa palitan ng mga produkto. Ito ay isang malawak na proseso ng migrasyon, pagpapalitan ng mga ideya, teknolohiya, paniniwala, at signing na nagpayaman sa ating pagkatao. Ang Pilipinas, bilang isang kapuluan sa Timog Silangang Asya, ay nasa gitna ng sangandaan ng mga rutang pandagat kung saan tayo ay nakaharap sa China Sea at Pacific Ocean na nagbigay sa atin ng pagkakataong maging tulay sa pagitan ng mainland at island Southeast Asia. Dito natin makikita na ang dagat ay hindi nagsilbing pader na humahadlang, kundi isang bukas na daan ng paglalakbay at komunikasyon na nagbuklod sa ating mga ninuno sa iba't ibang pulo. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa galing ng ating mga ninuno sa pagbasa ng mga bituin, pag-anawa sa agos ng elon, at paggamit ng kanilang mga bangka na idinisenyo para sa malayuang paglalakbay. Ang pangalawang code na kailangan ninyo ay 6. Ang pakikipag-ugnayan ay naganap sa pamamagitan ng kalakalan, pag-asawa, diplomasya sa pagitan ng mga datu, at maging sa paglaganap ng mga paniniwalang relihiyoso. Sa usapin ng kalakalan, ang ating mga yaman tulad ng ginto, perlas, beeswax, at mga produktong gubat ay ipinagpapalit natin sa mga porselana, seda, bakal, at mga pampalasa mula sa ibang bansa na nagpabago sa ating pamumuhay. Hindi lang material na bagay ang naipapasa, dala rin nito ang mga bagong salita, kasanayan sa pamamahala na nakaimpluwensya sa ating sistemang politikal, at mga ritual na humubog sa ating kultura. Ang pangatlong bahagi ng ating code ay 2. Ang pangunahing direksyon ng ating ugnayan ay nakatuon sa Timog Silangang Asya, China, at India na nagpayaman sa ating mga sinaunang pamayanan at ginawa tayong bahagi ng malawak na network ng kalakalan. Mahalagang tandaan na ang sinaunang Pilipino ay hindi pasibong tagatanggap. Tayo ay mga mapanuring tao na pumipili at nag-aangkop ng mga impluwensyang dayuhan para maging bahagi ng ating sariling natatanging pagkakakilanlan. Bilang buod, mahalaga ang ating lokasyon, ang dagat ay ating daan, at ang kalakalan ay nagdala ng pag-anlad na nagpayaman sa ating lokal na kalinangan. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang aralin. Napag-usapan natin ang ugnayan ng mga sinaunang kabihasnan at kung paano nagkaroon ng palitan ng ideya, produkto at kultura sa iba't ibang lugar. Ngayon naman, tutuklasin natin kung paano naging bahagi ang sinaunang Pilipinas ng mas malawak na ugnayan sa Timog Silangang Asya. Sa pagtatapos ng ating talakayan, inaasahan kong matutukoy ninyo ang pagkakatulad ng Pilipinas at ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Maipapaliwanag ang kanilang ugnayan sa kalakalan at kultura, makabubuo ng Regional Connection Chart, at higit sa lahat ay mapahahalagahan ang matagal ng ugnayan ng ating mga ninuno sa mga karatig bansa. Alam naman natin na ang Pilipinas ay bahagi ng Timog Silangang Asya. Bilang isang kapuluang bansa, napapalibutan tayo ng dagat. Sa inyong palagay, paano kaya naging daan ang dagat upang makipag-ugnayan ang ating mga ninuno sa ibang bansa? Tama. Dahil sa dagat, naging mas madali ang paglalakbay, pakikipagkalakalan, at pagpapalitan ng kultura at kaalaman. Hindi lamang ang Pilipinas ang may ganitong katangian. Marami sa mga bansa sa Timog Silangang Asya ay may magkakatulad na heograpiya. Karamihan ay may mga pulo at mahahabang baybayin. Mayroon ding mga ilog na nagsisilbing pinagkukunan ng tubig at daanan ng transportasyon.
pare-pareho rin silang nakararanas ng tropical na klima kaya angkop ang kanilang lugar sa pagsasaka. Bukod dito, sagana rin sila sa yamang dagat at matabang lupa na naging mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao. Dahil magkatulad ang kanilang kapaligiran, naging magkahawig din ang kanilang paraan ng pamumuhay. Marami sa kanila ang umaasa sa pagsasaka at pangingisda. Ang iba naman ay nangangalap ng yamang gubat at gumagawa ng mga bangka na ginagamit sa paglalakbay at kalakalan. Dahil dito, naging aktibo ang pagpapalitan ng mga produkto sa iba't ibang pamayanan. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit naging malapit ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa ay ang paglalayag. Mahusay ang ating mga ninuno sa paggawa at paggamit ng bangka. Ang balangay ng Pilipinas, lepa-lepa ng Indonesia, at iba pang uri ng sasakyang pandagat sa rehiyon ay nagpapatunay na matagal ng bihasa ang mga tao sa paglalakbay sa dagat. Hindi lamang tao ang kanilang dinadala, kundi pati mga produkto, kaalaman, at kultura. Dahil sa paglalayag, lumawak ang kalakalan sa buong rehiyon. Ang mga dongan ay naging sentro ng palitan ng mga produkto. Mula sa Pilipinas, nailuluwas ang perlas, ginto, at iba pang likas na yaman. Bilang kapalit, nakatatanggap tayo ng tela, kagamitang metal, at iba pang produktong mula sa mga karatig bansa. Dahil dito, hindi lamang ekonomiya ang umunlad, kundi maging ang ugnayan ng iba't ibang pamayanan. Hindi lamang produkto ang naipagpapalit. Kasama rin dito ang wika. Maraming wika sa Pilipinas at sa mga bansang tulad ng Indonesia, Malaysia, at Brunei ang kabilang sa pamilyang Austronesian. Ipinapakita nito na may malalim na ugnayan ng ating mga ninuno noon pa man. Bagamat magkakaiba na ang ating mga salita ngayon, marami pa ring pagkakatulad na nagpapatunay ng ating pinagmulan at koneksyon. Makikita rin ang ugnayang ito sa kultura. Halimbawa, kapansin-pansin ang pagpapahalaga sa pamilya at sa mga nakatatanda. May pagkakatulad din sa mga ritual na may kaugnayan sa kalikasan, sa mga awit, sayaw, epiko, at maging sa paraan ng paghahabi at paggawa ng mga kagamitan. Maging ang pamumuhay sa mga baybayin at tabi ng ilog ay makikita sa maraming bansa sa Timog Silangang Asya. Kung ating susuriin, mapapansin natin ang heograpiya ang naging pundasyon ng maraming aspeto ng kanilang pamumuhay. Dahil sa klima at likas na yaman, halos magkakapareho ang kanilang pagkain, kasuotan, tirahan, paraan ng transportasyon at mga hanap buhay. Talagang malaki ang impluwensya ng kapaligiran sa paghubog ng kultura ng isang lipunan. Malaki rin ang naging papel ng mga imperyong maritima sa pagpapalawak ng ugnayan sa rehiyon. Sila ang kumokontrol sa mahahalagang rutang pangkalakalan sa dagat. Dahil sa kanilang impluwensya, mas naging madali ang paglalakbay ng mga manggangalakal, paglaganap ng iba't ibang produkto, at pagpapalitan ng mga ideya at paniniwala sa iba't ibang lugar. Halimbawa, isipin natin ang isang perlas mula sa Pilipinas. Maaring dumaan muna ito sa Brunei, pagkatapos ay sa Malacca, makarating sa India, at kalaunan ay may pagbili sa mas malalayong bansa. Ipinapakita lamang nito na ang isang simpleng produkto ay bahagi ng isang napakalawak na network ng kalakalan sa buong rehiyon. Sa madaling salita, ang sinaunang Pilipinas ay hindi isang bansang nakahiwalay. Bahagi tayo ng isang malawak na network ng kalakalan, paglalayag, wika, at kultura sa Timog Silangang Asya. Ang ating mga ninuno ay aktibong nakipag-ugnayan sa iba't ibang pamayanan, kaya maraming pagkakatulad ang makikita natin hanggang sa kasalukuyan. Ngayon naman, subukan nating suriin ang ilang halimbawa. Kung makakita kayo ng pangingisda at pagsasaka, ito ay tumutukoy sa kabuhayan. Kung paggamit ng bangka, ito ay may kaugnayan sa paglalayag. Kung pagkakapareho ng mga salita, ito ay tungkol sa wika. Samantalang ang pagpapahalaga sa pamilya at tradisyon ay bahagi ng kultura. Sa pamamagitan ng ganitong pagsusuri, mas madali nating mauunawaan ang iba't ibang aspeto ng ugnayan ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Bilang pagtatapos, tandaan natin na ang Pilipinas ay mahalagang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang ating heograpiya, kabuhayan, paglalayag, kalakalan, wika, kultura, at pamumuhay ay nagpapatunay na matagal nang may ugnayan ng ating bansa sa mga karatig bansa. Dahil sa mga ugnayang ito, mas umunlad ang pamayanan ng ating mga ninuno at naging bahagi tayo ng isang mas malawak na kasaysayan ng rehiyon. At bago tayo magtapos, nais kong pag-isipan ninyo ang tanong na ito. Sa inyong palagay, alin ang pinakamalinaw na patunay ng ugnayan ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya?
ang wika, kabuhayan, paglalayag, kultura, o kalakalan. Bakit? Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, dire-diretso nating tatalakayan ang isa sa pinakamakulay na yugto ng ating kasaysayan para sa Araling Panlipunan, ang ugnayan ng sinaunang Pilipinas sa China at India para sa Week 5, Session 3. Sa ating paglalakbay ngayon, ating tutukuyin ang ugnayan ng sinaunang Pilipinas sa dalawang dambuhalang kabihasnang ito. Ipatiliwanag ang mga produkto at impluwensyang nakuha natin sa kanila. Susuriin ang epekto ng kalakalang ito sa kultura at lipunang Pilipino. At higit sa lahat, ay mapahahalagahan natin ang ugnayang pangkultura at pangkalakalan na nagbukas ng pinto para sa ating mayamang kasaysayan. Bilang balik-aral, mahalagang magmuni-muni tayo kung paano nga ba nakatulong ang malawak na dagat upang maging tulay ng kalakalan noong sinaunang panahon. Ang ating mga ninuno ay hindi nakakulong sa ating mga ayla. Sa halip, ang karagatan ang nagsisilbing highway na nagugnay sa atin sa buong Timog Silangang Asya at nagbigay daan sa masiglang paglalayag na nagpayaman sa ating kabihasnan. Noong sinaunang panahon, dagsa ang mga dayuhang manggangalakal na dumating sa ating mga dalampasigan. May mga produktong porselana, seda, at metal na naging bahagi ng ating pamumuhay, pati na rin ang mga bagong sining at paniniwala. Ngunit kapag sinabi nating ugnayan, hindi lamang ito basta simpleng bilihan o palitan ng mga material na bagay. Ang ugnayan ay tumutukoy sa mas malalim na pakikipagkalakalan, pagpapalitan ng produkto, pagbabahagi ng mga ideya, kultura, relihiyon, at teknolohiya sa pagitan ng mga sinaunang lipunan. Magsimula muna tayo sa ating ugnayan sa China. Ang ugnayang ito ay higit na nakapokus sa kalakalan at mga produkto. Ang mga Chino ay nagdala sa ating mga island ng mga porselana na may magagandang disenyo, telang seda na sumisimbolo sa karangyaan, at iba't ibang uri ng metal na ginagamit sa paggawa ng mga kagamitan. Ang epekto ng China sa Pilipinas ay napakalaki. Nagbunga ito ng mabilis na pag-anlad ng lokal na kalakalan, pagdating ng mga bagong produkto na hindi pa nakikita rito noon, paglawak ng ating ugnayan sa iba pang mga kabihasnan, at malaking pagbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay at kagamitan ng mga sinaunang Pilipino. Sa kabilang banda, ang ating ugnayan naman sa India ay nag-iwan ng napakalalim na impluwensyang pangkalinangan o pangkultura. Hindi tulad ng China na nakatutok sa komersyo, ang impluwensyang Indian ay pumasok sa ating bansa sa pamamagitan ng relihiyon at paniniwala, signing, mga epiko tulad ng kwento ng mga dakilang bayani, wika na kung saan maraming salitang Tagalog ang nagmula sa Sanskrit, at maging sa ating sistema ng pamamahala sa mga sinaunang barangay at kaharian. Paano nga ba nakarating ang mga impluwensyang ito sa ating mga dalampasigan? Kung ating susuriin ang daloy ng ugnayan, makikita natin na ang mga kultura at kalakal mula sa China at India ay hindi laging direktang dumidiretso sa Pilipinas. Madalas, ang mga ito ay dumadaan muna sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya, tulad ng mga kaharian sa Indonesia at Malaysia bago tuluyang makarating sa atin. Ang mahahalagang paraan ng pagpapalaganap na ito ay ang masiglang kalakalan, ang matapang na paglalayag ng ating mga ninuno, ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng iba't ibang kaharian, at ang patuloy na pagpapalitan ng kultura at mga ideya. Kung ating paghahambingin ang dalawa, makikita natin ang malinaw na pagkakaiba. Ang China ay nagdala ng mga material na bagay tulad ng porselana, seda, metal, at sistema ng kalakalan. Ang India naman ay nag-ambag sa ating di-material na kultura sa pamamagitan ng relihiyon, malalalim na paniniwala, sining, at mga epiko. Kapag sinuri natin ang porselana mula sa China, makikita natin kung paano nito binago ang ating paraan ng pagkain, pag-iimbak, at maging ang ating signing. At kapag sinuri naman natin ang impluwensyang Indian, makikita natin kung paano nito hinubog ang ating pananampalataya, wika, at pananaw sa buhay. Dito ngayon papasok ang isang napakahalagang kaisipan na dapat nating ipagmalaki bilang mga Pilipino. Ang mga sinaunang Pilipino ay hindi basta naging passive na tagatanggap o nanggaya lamang ng kultura ng ibang kabihasnan. Sa halip, pinili, inangkop, at isinama ng ating mga ninuno ang mga dayuhang impluwensyang ito upang maging angkop at lapat sa ating sariling kalinangan at pamumuhay. Ginawa nilang sariling atin ang bawat magandang bagay na kanilang natututuhan. Upang mas mapalalim pa natin ang konseptong ito, kung ating pagmamasdan ang ating chart,
Malinaw ang hatian. Ang China para sa porselana at seda, at ang India para sa relihiyon at signing. Handa na ba kayong lakbayin ang ating kasaysayan? Bago tayo maglayag, alamin muna natin ang ating mga layunin sa araw na ito. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan na kayo ay makapagbububod ng mga natutuhan tungkol sa ugnayan ng Pilipinas sa ibang kabihasnan. Makapagpapakita ng ugnayang ito sa pamamagitan ng inyong mga gagawing likha. At makagagawa ng isang malikhaing output na nagpapakita ng epekto ng mga ugnayang ito sa ating kultura. Upang simulan, magkaroon muna tayo ng isang mabilisang oral recitation upang tingnan ang ating mga nakaraang aralin. Ang naging ugnayan natin sa Timog Silangang Asya ay sa pamamagitan ng paglalayag at kalakalan, habang sa China naman ay naging pangunahing palitan natin ng porselana, seda at komersyo. Pagdating naman sa India, ang kanilang naging impluensya sa atin ay pumasok sa ating mga paniniwala, sining, at maging sa ating mga epiko. Dito natin mapatutunayan na hindi nag-iisa ang Pilipinas dahil noon pa man ay bahagi na ang ating bansa ng isang napakalawak na ugnayang pangkabihasnan sa Asya. Hindi tayo nakabukod, kundi aktibo tayong nakikipagpalitan ng kultura at kalakal sa ating mga karatig bansa. Mula sa Timog Silangang Asya ay nakuha natin ang mga sistema sa kalakalan, pamumuhay, at kahusayan sa paglalayag, samantalang mula naman sa China ay naging tanyag ang kanilang mga produkto at sistema ng pakikipagkalakalan. Sa India naman ay malalim ang naging marka ng kanilang kultura, paniniwala, at signing sa ating sariling tradisyon. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa kalakalan na nagbunga ng mas malawak na paglalayag, kung saan nagkaroon din ng pagpapalitan ng ideya na humantong sa isang matatag na pakikipag-ugnayang pangkultura. Dahil sa mga ugnayang ito, umunlad ang ating lokal na kalakalan, lumaganap ang mga bagong kaalaman at teknolohiya, lalong yumaman ang ating kultura. At higit sa lahat ay nagbunga ito sa pagbuo ng sarili nating kalinangang Pilipino. Kung titingnan natin ang daloy ng kasaysayan, ang lokasyon ng Pilipinas ay estratehiko para sa paglalayag at kalakalan. Kaya naman nakasalamuhan natin ang Timog Silangang Asya, China, at India. Ang palitan ng produkto, ideya, paniniwala, at kultura ang siyang nagsilbing mga piraso ng puzzle na bumuo sa ating natatanging kalinangang Pilipino.